Ito si Carl James Martin, moniker The Wonder Boy. Isa sa pinakamatinding pambato ngayon ng Pilipinas sa Super Bantamweight Division. Ang division na pinagaharian ng The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. May potensyal ang batang ito mga brad. Sa edad na 25 anyos ay napapanatili nito ang kamanghamanghang kartada nitong 25 wins, 20 all by way of knockouts. Sa oras na papanood mo ang bidyong ito, si Wonder Boy ay kasalukuyang rank number 2 sa WBO at rank number 7 naman sa IBF o International Boxing Federation. Ang ibig sabihin nito mga brad ay napakalapit na ni Wonder Boy sa katotohanan upang mapalaban sa mga world title fight. Subalit ang malaking tanong ay kung handa na nga ba ang isang Wonder Boy upang sagupain ang hari ng dibisyong ito na si Naoya Inoue? Para magkaroon pa tayo ng mas malawak na ideya, narito at balikan natin ang huling laban ni Wonder Boy kontra sa isa sa pinakadelikadong fighter ng Mexico na si Ruben Tostado Garcia. Isang malaking hamon ito para kay Wonder Boy sapagkat malakas at may katigasan na fighter si Tostado. Dagdag pa rito ay alam naman natin ang kalibre ng mga Mexican fighter pagdating sa pakikipaglaban. Ang laban ay ginanap sa baluarte ng kalaban kung saan nakakapagpadagdag pa ito ng kaba at nerbiyos para kay Wonder Boy. Ngunit bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang palagi kang ma-notify sa mga bago nating video. Sa pagpasok ng unang round ay naging maingat si Wonder Boy sa laban na ito. Tila ba kinakalkula at pinag-aaralan pa nito ang galaw ng Meksikanong si Tostado. Roja el joven Martin que entró con un protocolo oriental y que hoy nos está presentando esa vestimenta en color blanco con letras rojas, zapatos blancos y guantes negros, Martin. Y el joven Yamai vistiendo en short azul y guantes rojos son los que están ahí midiéndose en este momento arriba del cuadrilátero. En Navidad en el ring número 3. De Nájera Boxing Promotion aquí desde el Evolution en Tijuana, Baja California. Saludamos a toda la gente que está conectada en la transmisión. Más de... Subalit sinasamantala naman ni Tostado ang pagkakataong ito at agresibo nitong pinapasok ang mga depensa ni Wonder Boy. Dahil dito ay madalas nitong matamaan at makorner si Wonder Boy. Su combinación. Ahí está Yamai que va arrinconando y que sigue el combate. Yamai hacia adelante. Tratando de responder bien Martin con esa mano izquierda, la zona del rostro, lo hace. En esta noche de caminando hacia adelante Yamai. Yamai que va ofensiva, el protagonismo en este primer episodio. Quedan pocos segundos en el reloj. Yamai va hacia adelante, de nueva cuenta la tiene contra las cuerdas. Viene con la combinación que casi en los últimos segundos de este primer episodio. Ahí está de nueva cuenta la oportunidad que busca Yamai. Bueno, ustedes como baja, perfecto. Con la mano izquierda. Se va a terminar el primer. Dahil sa agresibong galawan ng Meksikano ay nagawa nitong makuha ang unang round. Hindi ito maganda para kay Wonder Boy sapagkat nakuha ng Meksikano ang unang momentum ng laban. Sa pagpasok ng round 2, bagamat bumibitaw na din ang mga atake si Wonder Boy, ay nangingibabaw pa rin ang pagiging agresibo ng Meksikano at madalas pa rin na matamaan si Wonder Boy ng mga atake nito. Y que va a buscar o a esperar la respuesta de Martin. Martin con la mano izquierda trabajando bien a Yamai por mantener la distancia. Otra vez. Ahí está, lo tiene. Martin lo desestabiliza, Yamai que responde perfectamente. Va de nueva cuenta buscando. ¡Ay, bien! La mano izquierda se le encontró cuando iba hacia adelante Yamai. Yamai lo tiene arrinconado a Martin. Martin sale. Ahí están en el toma y daca, el intercambio de golpes. Trabaja bien la zona blanda Yamai. Martin que viene hacia atrás. Vamos a ver. No logra imponer Martin. Yamai se va en banda. Está contra las cuerdas Martin. Despierta la gente de Evolution. El round número 2 es el que se está llevando. Era Boxing Promotion. Navidad en el ring.
Qué buena mano derecha, no logró impactar el rostro de Yamai. Yamai responde en el terreno corto. Yamai va hacia adelante. Ambos pugilistas tratando de mantener a la distancia a su oponente e imponer condiciones. Ahí está la combinación de Yamai, lo tiene contra la esquina. Vamos a ver porque este round ha sido más movidito. Combinación de ambos pugilistas. Vamos a ver quién termina de imponer condiciones. Últimos 10 segundos. Ahí está, va hacia adelante, perfecto. Lubhang delikado ito sapagkat muling nakuha ng Meksikano ang pangalawang round. Sa round 3 ay tila ba'y naalat ang ating pambato sapagkat madalas itong matamaan ng mga overhead na pinapakawalan ng Meksikano. Ahí va hacia adelante. Le cayó sangre a nuestro camarógrafo. Dando al público lo que necesitan, lo que quieren. Ahí está trabajando de nueva cuenta. Vean ustedes. En una perspectiva ofensiva, pero Yamai responde. Yamai sigue buscando este tercer episodio, lo tiene contra las cuerdas, lo trabaja en la zona blanda, en la zona del rostro, va con el volado de derecha, después y por pasos laterales. Ahí está Martín trabajando en la zona blanda, intenta dar una combinación en la zona del rostro. Yamai va hacia Boxing Promotion. Ahí está trabajando este jovencito Yamai que salió muy propositivo en esta pelea. Martín trabajó bien el segundo episodio y en este lo hemos visto batallar porque Yamai ha identificado el cuadrilátero. Ahí está trabajando. Vean ustedes cómo va hacia adelante con la mano derecha Martín. Yamai responde. Puede ser castigado Yamai, pero no se queda. Ahí está, lo conecta con la mano derecha. Lo arrincona en la esquina roja. Salno. Ahí está, Yamai lo tiene contra las cuerdas, va hacia adelante, extraordinario. Uy, lo tiene ahí justo en primera fila, lo está viendo usted. Mahusay at may galaw, talagang hindi madaling kalaban ng mga Meksikano. At dahil dito, muling nakuha ni Tostado ang round 3. Sa pagpasok ng round 4 ay tinangka ni Wonderboy na makipagsabayan ng kamao sa Meksikano. Subalit, hindi naging magandang ideya ito sapagkat bagamat nagiging masipag si Wonderboy sa pagbato ng mga suntok ay madalas naman itong maiwasan ng Meksikano dahil sa magandang footwork nito. Una pelea que debe de disfrutar con nosotros. At tila ba gustong sabihin ng Meksikano kay Wonderboy na nagkamali ka ng baluarting pinasok, bata. Sa puntong ito ay lubhang delikado na ang kalagayan ni Wonderboy. Y a través de 6 Medios Sport también, ahí está trabajando, que va hacia atrás, Yamai. De nueva cuenta, los pugilistas se encuentran en el centro del cuadrilátero, en una pelea extraordinaria, la que estamos viviendo esta noche aquí. Ahí está el referee, el tercero en el ring, diciéndole, pues golpéense pues. Ahí está Martín con el volado, con el uppercut que no logra concretar a hacer daño. Ahí está trabajando bien Yamai. Uy, qué buen golpe de Martín, pero no logró. Blanda para desgastar al buen Martín, pero Martín tiene una gran condición física. A pesar de recibir castigo intermitente de Yamai. Yamai va a aguantar ese golpe con la de combate para estos pugilistas. Martín intenta combinaciones con bastante fuerza, pero no logra conectar brazo. Ahí están. Vean ustedes cómo responde Yamai cuando se acerca Martín. Martín quiere trabajar la combinación, pero Yamai lo mantiene a la distancia. Ahora sí va caminando hacia adelante en los últimos segundos. Va a venir el cierre y la conclusión de esta pelea, Martín. El que viste en color blanco, vivos en rojos y los guantes en color negro. Últimos 10 segundos en el reloj. Ahí está Martín que va y conecta con el jab. Se mantiene a la distancia. Ahí está, terminó.
Ito ang ikalawang laban ni Wonderboy sa labas ng bansa. Kaya naman, dugo at pawis ang pinuhunan nito upang makarating sa tagpong ito. Sa pagpasok ng round 5 ay sinubukang umpisahan ni Wonderboy ang laban sa pamamagitan ng pagiging agresibo. Subalit patuloy lamang na nasasagot ng kalaban ang mga suntok na binabato nito. Ito episodio, señoras y señores. Isang aksidenteng low blow naman ang napakawala ni Wonderboy at tumama ito sa bayag ni Tostado. Subalit hindi ito napansin ng referee. Se voltea, se cae Martin. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señoras y señores? Jamai como que no quería pelear. Después se quita cuando Martin va hacia adelante. Tremenda imagen la que vi. Hasta el suelo el buen Martin en este quinto episodio. Les habíamos anunciado ya la definición de la pelea, pero alguien dijo no, está muy bueno el combate. Vámonos un par de episodios más. Ya estamos en el quinto entonces. Ahí está. Vean ustedes. Qué bien la mano izquierda, la combinación extraordinaria de Jamaica, Rincón a Martin que castiga, lo abraza, Martin quiere responder. Ahí está. Hanggang maya-maya pa ay isang left hook ang matagumpay na naipatama ni Wonderboy sa mukha ng Meksikano. Napansin ni Wonderboy na tila ba napuruhan niya ito at nagbago ang galaw ng Meksikano. Dahil dyan, sinamantala na ni Wonderboy ang pagkakataong ito. Pinakawalan nito ang baong arsenal nito. Nagmistulang sniper ito at puro headshot ang naging atake nito. Martin responde, va hacia adelante. Lo saca de balance, responde el buen Martin, va a buscar la definición. Termina. Naging mabilis ang mga pangyayari at maya-maya pa ay nagsigawan na ang corner ni Wonderboy. Ito ay nang bumagsak ang Meksikano dahil sa mga headshot na tinanggap nito. Agad naman itong binilangan ng referee. Azotando en la lona. Nagawa pang tumayo ng Meksikano, subalit napansin ng referee na tila ba bugso ng damdamin na lamang ang nagtutulak sa Meksikano upang ituloy ang laban at hindi na kaya ng katawan nito. Dahil dyan, hindi ito pinayagan ng referee at agad na nitong tinigil ang laban. Ya no va a seguir. Ya. Panalo si Wonderboy via round 5 knockout sa kanyang ikalawang laban sa labas ng Pilipinas. Marahil nasa isip ni Wonderboy na hindi ito dumayo sa bansang Mexico upang dumihan lamang ang kartada nito. Maganda naman ang pinakitang laban ng Meksikano. May lakas at bilis ito at nagawa nitong pahirapan si Wonderboy sa mga unang round. Subalit, hindi ito naging sapat para sa determinasyong manalo ng isang mandirigmang Pilipino. Anong masasabi nyo sa mga galaw ni Wonderboy, mga brad? Handa na kaya ito para sa isang world title? Kaya ba nitong talunin ang The Monster ng Japan? O di kaya, subukan muna nito ang kalibre ni Casimero? Ano sa tingin mo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung nais mo pang mas makilala si Wonderboy, ay ipagpatuloy mo lamang ang panonood ng video. Sinilang sa munisipalidad ng Ifugao noong May 18, 1999. Sa murang edad ay kinakitaan kagad ng hilig sa sport ng suntukan ng batang Wonderboy. March 5, 2016 na maganap ang pro debut nito kontra sa kapwa nito Pinoy na si JR Omak, kung saan tinapos nito ang laban sa loob lamang ng round 2. Sa mga sumunod na taon ay nagtala ito ng magkakasunod na impresibong panalo sa pamamagitan ng knockout. April 28, 2018 nang lumaban ito para sa isang minor title bout, ang WBO Oriental Youth Bantamweight title kontra sa tigasin na African fighter na si Hashimu Zuberi na may impresibong record na 14 wins at 2 losses lamang. Bagamat lamang na lamang sa experience ng African fighter ay tinapos lamang ni Wonderboy ang laban sa loob lamang ng round 2.
Apat na buwan lang ang lumipas ay dinipensahan naman ni Wonderboy ang kanyang titulo. Ito ay kontra sa isang bigating Chinese fighter na si Huerban Kitehe. Subalit katulad lamang ng mga naging laban ni Wonderboy ay hindi umubra ang Chinese fighter sa ating pambato. Nang pabagsakin ito ni Wonderboy sa round 1 pa lamang, 2 beses sa round 2 at tuluyan tapusin ang laban sa round 6. Matapos ang mga sumunod na impresibong knockout victory ni Wonderboy, ay dahan-dahan na itong nakikilala sa sports ng suntukan. December 12, 2017, nang maitapat ito sa former world champion ng Thailand na si Komgrish Nantapich para sa titulong IBF Pan-Pacific Champion. Sa laban na ito ay dihado si Wonderboy sapagkat ang Thai fighter na si Nantapich ay mayroong mataas na kartada na 31 wins at 5 losses lamang. At 4 na taon na din itong undefeated mula 2018 at lahat ng tinalo nito sa panahong iyon ay puro knockout ang sinapit. Kaya naman, sa laban na ito ay heavy underdog si Wonderboy. Subalit sa pagsapit ng mismong laban ay tila ba nagmistulang amaturista ang dating world champion na si Nantapich. Nang ito ay brutal na tapusin ni Wonderboy sa loob lamang ng round 2. Dahil sa magandang laban na pinapamalas ni Wonderboy, ay muli itong nabigyan ng isang title fight. At ito ay kontra sa pinakamatigas na pambato ng Thailand na si Chaiwat Brokratuk. December 18, 2023, sa laban na ito ay dihado si Wonderboy sapagkat di hamak na mas malawak ang experience ng Thai fighter na ito kung ikukumpara sa kanya. Sa pag-umpisa ng laban ay nagsusukatan pa lamang ng lakas ng dalawang manlalaro at maingat na naghihintay ng magandang pagkakataon kung kailan makapagbibigay ng magandang tira ang bawat isa. Sa mga early rounds ay ninais ng Thai fighter na lumamang sa bakbakan sapagkat hindi ito dumayo sa lugar ng kalaban upang maging pataba lamang sa kartada ng Pinoy. Nakipagsabayan ito at madalas ring makapagpatama ng ilang mga magagandang puntos. MS Martin could beat you in 2 ways sa championship. So, tatlong malalaking haligi. Uses timing. Natin. MS Martin. Hindi ko meeting he has makuha ang world title of him right now. Heating up Martin with definite what Kratok barely Inesco real fight P8. Ano ni Gotatok, hindi natin alam kung sa round number na to. Kasi yung mga hindi talaga nanonood ng boxing or hindi talaga fans ng boxing, hindi ka lang ka-Chaiwat Kratok. I mean, yung mga ranking na yan may deceive you. It's really something he can really slug it out. I mean, you have to fight you have to watch him fight against Milan Medina. Nice defense by Chaiwat Gotatok. Isang malaking hamon ito para sa Wonderboy sapagkat kilala si Buat Kratuk
bilang isang matigas na boksidor. Sa pagsapit ng round 5 ay nasukat na at naaral na ng husto ng Pinoy ang galawan ng TIE Fighter at tila ba nakakita ito ng magandang pagkakataon upang tapusin na ang sagupaan. Pinakain ni Wonderboy ng kaliwat kanang uppercut at ilang mga malilinis na body shot si Buat Kratok. Subalit napakatigas pala ng TIE Fighter na ito at sinasalo lang nito ang mga kamao na binibitawan ng Wonderboy. As long as it lands. Yes, It has oh. to land, ano. If it touches the arms or the gloves, although it doesn't land, it has the ability to weaken you. Nakakapagod yun, partner. Kaya nung matamaan ka sa braso, kahit pag ka-protect ka, pag natatamaan ka pa ulit-ulit, it can Now. take a toll on you. Now Carl James Martin is testing the body of Buddha. Yes, an uppercut to the body. Yung activity ng Carl James Martin, yung dami ng bato, napapansin mo. So, medyo marami siya bumato ngayon. Now, Buat Kratok using that forward pressure and using his legs to just corner Martin, but Carl answers with a combination, was hit right there as he was getting out. Oh, that body really hurts Buddha Talk. Buat Kratok answers with consecutive right hooks, both to the head and the body. Oh, that left upper. Wow! Oh, wow, Martin with that uppercut certainly hurt Buat Kratok, and he sends us blood in the water, partner. Oh, wow. I think Martin is smelling blood right now. Yes, smelling that blood, that uppercut that got through the guard. Wow! Oh, wow. Martin staying composed. Oh, wow. Just, I think, what Kratok, Medyo sa katawan talaga. Oh. Ininda talaga ni Buddha Talk yung mga body combination ni Carl James Martin. and of Oh, nice left by Martin! Oh! Martin was able to. Oh, another hook after hook by Martin. Very resilient din yung Buddha Talk, partner. Of course. Tinamaan na naman siya ng 1-2. Oh! Wow, he was able to recover from that. He was stunned by those punches, and he is still standing, partner. Counter. Oh, a little rubbery legs for Buddha Talk right now. Sa pagtatapos ng round 5 ay tila ba nawala ng malay tao habang nakatayo si Buat Kratok. Kaya naman nilapitan kagad ito ng kanyang trainer at sinuri ang mata nito kung ito ba ay nasa katinuan pa. Dahil si Wonderboy ay hawak na ngayon ng Emperor Promotion ay kailangan nitong paghusayan pa ang laban upang magkaroon nito ng tsansa na sumunod sa yapak ng pambansang kamao Manny Pacquiao. Sa pagpasok ng round 6 ay hindi na nagsayang ng segundo ang Wonderboy para itong Leon na gustong gusto ng katayin ng biktima nito. Isang right uppercut ang sumapol sa bodega ng TIE Fighter. Bagsak ito. Binilangan ng referee. Dahil sa tigas ng katawan nito, nagawa pa nitong tumayo. Subalit nagdesisyon na ang referee na itigil ng laban sapagkat tila ba wala na sa ulirat ang TIE Fighter. Nakuha ni Wonderboy ang tagumpay muli sa pamamagitan ng knockout. September 7, 2024 nang maganap naman ang unang laban ni Wonderboy sa labas ng Pilipinas. Ito ay kontra sa pambato ng Mexico na si Salas. Sa laban na ito ay hindi dapat maging kampante si Wonderboy sapagkat kilala naman natin ang kalidad ng mga Mexican fighter pagdating sa pakikipaglaban. At katulad din ni Wonderboy ay hanga din ng Meksikano na may uwing tagumpay. Subalit gayon pa man ay hindi nito nalampasan ang husay ni Wonderboy sa pakikipaglaban nang ito ay tapusin ni Wonderboy sa loob lamang ng round 2 sa pamamagitan ng knockout.
Anong masasabi nyo sa galawan ni Wonderboy mga brad? Handa na kaya ito para sa The Monster ng Japan? Eh kung ilaban kaya muna kay Casimero, sino sa palagay mo ang mananalo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung nabitin ka naman sa ating video, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa mga kalidad na boxing topic. Maraming salamat po.